Ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dahil busy tayo sa mga orders, so hindi tayo makapaggawa ng proper video. So ang gagawin ko na lang sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga laging in-order sa amin na dish. Ito yung beef steak Tagalog. So eto siya, isang buong order siya, so medyo madami siya. Papakita ko sa inyo ang pagluluto nito. Samahan nyo ako. So ipipick upin mamaya. Ang oras ngayon ay alas 3 ng hapon. So, pipick upin ito ng 5 o'clock. So, dapat maluto natin ito. Painitin muna natin ang ating kuwali. Maganda dito sa pagluluto ng beef, dapat ito ay slow cook. So, dahil malakas itong pinaglagyan natin ng kalan, ililipat natin ito mamaya kapag ating ini-slow cook na siya. So, igigisa lang muna natin siya sa malakas na apoy. So, mamaya natin siya ililipat ng ring. Dahil sa beef steak, ang ginagawa ko, lagi siyang may topping na onion rings. So, ang inuuna ko, bago ko mag-isa, onion rings muna natin gagawin. Higyan tayong mantika. May prepare na ako ditong onion rings. Ito siya. Pang-toppings natin siya. Para presentable naman ang ating beef steak. Meron na rin ako ditong ginayat na bawang at sibuyas para sa pagigisa natin mamaya. Hintayin lang natin uminit ang ating mantika. Dahil mabilis lang to. Hindi natin siya talagang lulutuin. Natin lang siyang i-half cook para sa ay may crunchiness pa rin pag tinaping natin at hindi masisira ang design, ang kanyang korte. Nakalaban agad ang ating bagong oven na in-unbox natin sa mga previous video natin in-upload. Ito siya. Ang luma na agad eh. Nakalaban agad siya ng lutuan. Sadyang ihabol namin silang Pasko't Bagong Taon eh. Okay, ganyan lang siya. Huwag susubrahan kasi madideform siya kapag ating inilagay siya sa ating topping. Maganda dito, madaming sibuyas eh. Yun lang ang characteristic ng ating beef steak. Marami siyang sibuyas para masarap. So ngayon, nagigisa na tayo. Ngayon natin ang bawang. Sibuyas. Sa mga gusto nga palang sundan ng recipe ng video na ito, meron na kaming ni-upload previously sa aming channel na Elmer and Desiree TV. So makikita nyo doon yung tamang sukat niya. Kasi papakita ko lang sa inyo dito yung para ng pagluluto at yung technique niya. Okay, palit na tayo ng ating armas. Ito na. Sandok ng ating gagamitin ngayon. Hintayin lang natin siyang medyo mag-caramelize ang ating onion at medyo mag-brown ang ating garlic. Bango niya oh. Ito. Pwede natin siyang ilagay. Ito. Binarinid ko nga pala ito sa soy sauce.
lemon juice, oyster sauce, meron din tayong red wine, paminta, at beef cube. Para ma-enhance ang flavor natin. So, lalagay na natin siya. Medyo madami siya. Ginayat ko siya ng about 6 cm thick. Dalawang order nito ang niluto natin. Kaya talagang busy. Paborito ko itong lutuin. Paborito rin itong orderin sa amin. So madali lang siyang lutuin. Ang matagal lang maggayat. Kasi dapat uniform ang gayat niya at saka matagal siyang lutuin para manasap natin ang sarap ng ating beef. At medyo mahal siya kasi mahal ang beef kumpara sa manok at sa ating baboy. Haluin lang natin siya para maging pantay ang kanyang pagkaluto bago natin siya lalagyan ng ating tubig mula doon sa pinagbabara natin. Nagluluto rin tayo ng beef steak, pork steak, pero sa mga experience namin, mas mabenta ito. Although almost parehas ang lasa niya kapag naluto. Pero kapag napapansin yung ganito na nagbra-brown ng kulay ng ating karne, pwede na natin siyang lagyan siya ng tubig. At atin siyang tatakpan para slow cook na natin siya. Haluin lang ulit natin siya. At tatakpan na natin. Slow cook natin siya. Tapos kapag kumukulo na siya, titingnan ulit natin siya kung malambot ng ating karne. Saka natin titingnan kung okay na yung ating marination ng lasa niya. Kasi usually, tinatansya ko lang siya. So tama ang lasa niya. So, ayawan ko lang sa pagkakataong ito kung sakto pa rin siya. Dahil lagi natin itong niluluto na eh. So, kabisado na natin. Base sa dami. Okay, yan. Takpan na natin siya. Mamaya natin uli siya bibisitahin pag kumukulo na. At hihinaan natin ang kanyang apoy. Okay, tulad ng sabi ko, ililipat natin siya ng ring kapag pinapalambot na natin siya kasi malakas itong ating apoy dito. So, bago natin tingnan ito, haluin muna natin siya after 15 minutes. Ito na siya. Steam siya, kaya buhayin natin ang ating exhaust fan. So, ang technique dito para maging mas masarap ang ating beef ay dapat siya slow cook. Nagmamantika na agad siya. So, titikman natin siya bago natin siya ilipat. Sabi ko na nga bagay. Dahil lagi na natin itong niluluto. Ito yung 24 lang, dalawang ating nilutong ganito. So, magkatansyado na natin kung gaano karami ang timpla nito. So, okay ng timpla niya. Papalamputin na natin siya at mamaya atin siyang medyo papaluputin yung sauce niya. So, ililipat natin siya dito. Lakas kasi yung apoy natin dito eh. Patay natin siya. Ayan natin tong ring. Okay. Ito na siya. Dito natin siya papalambutin ng mga another 30 minutes.
lakas pa rin siya. So kaya lang dito sa ring nito napapahina siya. So yan, 30 minutes natin siyang slow cook dito. So after 30 minutes atin siyang papalabutin yung sauce niya. Kasi ang experience ko dito sa beef, kapag nagluluto ka nito, kung ano yung dami ng sauce na marination na nilagay ko, kaunti lang nare-reduce niya. Pero luto ng karne niya dahil slow cook na siya. So para mas maging malasang ating beef steak, lalagyan natin siya ng pampalapot. So after 30 minutes. So see you again guys later. Okay, tulad ng sabi ko sa inyo, after 30 minutes, check natin siya kung malambot na siya, saka natin siya papalaputin. May inihanda na rin ako dito ng slurry sa ating ilalahok dito na pampalapot. So tingnan natin kung malambot na siya at ating papalaputin na. Ayan magtikado ng ibabaw niya. So tulad ng sabi ko, usually hindi titik ang sauce niya kapag kaganito, kaya dapat natin siyang lagyan ng slurry para magtik ang sauce natin sa ating karne para mas masarap siya. So titingnan natin siya kung malambot na. Pipili tayo ng mas makapal kasi yung manipis obviously na mas malambot na yung, kaya hahanap tayo ng medyo makapal pa to. Ito malambot na siya. So tamang-tama na siya. Ito yung slurry natin na pampalapot. Kung papansin nyo, kulay brown to kasi kanina kumuha na ako ng sauce dito sa ating karne para mas masarap siya, hindi yung tubig na normal lang ang ginamit natin. Para bagang ginisa sa sarili niyang mantika. Lulutuin lang natin itong ating pampalapot at okay na siya. Isasali na natin sa chefing dish. Kasi ngayon ay 4:50 na. So sabi, as early as 5 o'clock, pipick upin na to. Ayan malapit na siya. So lulutuin lang natin ang kanyang slurry natin. So mga 5 minutes lang to, okay na siya. Hanguin na natin. Hindi natin siya tatakluban para kita natin kung lumalapot na siya ng maayos. Malapot na siya at luto na rin ang ating slurry. So okay na to. Hanguin na natin tiknasan niyang sauce. Sarap na rin yung lasa niya. So garantisado naman to kasi repeat order na to. Okay, sasali na natin siya sa chefing dish. Sali na natin ang ating beef steak at nag-message na may order kung ready ng pick upin. Kung papansin nyo, may bilan siya ako dito ng broccoli. Kalahok ko din siya, pang plating natin siya at saka patatas na tinimplahan ko rin siya ng asin at akin dinipry siya. So again, ang diskarte natin sa pag-prepare ng ating bistik Tagalog dito sa England. Papansin nyo siya, sa paligid natin siya nilalagyan muna kasi doon natin sa gilid nitong ating chefing dish nilalagay ang ating plating ng patatas. So
para hindi tumumbang patatas natin, dapat may stopper siya. So ngayon, ito, ganito ang ginagawa natin sa ating patatas. Sarap tong patatas na to. Deep fry to. May timpla siya ng asin, so iniuulam siya din dito ng iba. Ang beef nga pala dito sa England, hindi katulad ng beef sa atin. Hindi siya masyadong maanggo. Siguro dahil sa uri ng kinakain niya. Kasi dati hindi ako kumakain ng beef sa Pilipinas. Nasa Pilipinas pa ako kasi naangguhan ako. Ngayon, masarap na. Kasi tulad ng sabi ko, wala siyang masyadong amoy. Kahit nga yung mag-ina ko, gustong gusto din to . Yeah, ganyan lang siya. Papalibutan natin siya. Pang nibbles din nila ito. Pailalim yung malalaki niya. Naabot na tayo ng dilim. 4 o'clock pa lang, ang dilim na. Sunod naman nating lulutuin ay pang teriyaki. Kaya wala tayong panahon para mag video ng proper video, so vlog na lang muna tayo, pasensya na. Salamat po nga pala sa mga sumuporta sa amin, patuloy na sumusuporta sa aming munting channel na Elmer and Desiree TV. Doon yung makikita yung mga niluluto namin dito at yung mga DIY na ginagawa ko dito sa amin. Ganun din yung mga sidelines namin ng mga pamumuhay namin dito. So pinapakita namin doon kung kayo interesado na magkaroon ng overview kung paano mamuhay kami mga Pilipino dito sa abroad, sa England particular. Makikita nyo doon. Pati pamimili ng pipe ko, binablog niya doon . Medyo baguhan pala ang kami ko, so bear with us na lang. So eto, lagyan naman tayo ng blanch ko na broccoli. Ito ay may lasa din to kasi blanch ko to sa salt. Okay, lagyan naman tayo ng ating bistek. Itong rectangle na shaving disc nga pala ito, ginagamit natin ito kapag whole order. So kapag half order lang siya, sa round dish natin siya nilalagay. Mas nakaka-discount ka ng 5 to 10 pounds kapag dito sa whole order. So pag big parties, eto. Lang, ulit-ulit lang.
ang ating Bistik Tagalog England version. Lagyan lang natin siya ng sauce. Kasi gusto ng iba yung maraming sauce nito eh. Sabaw pa lang, ulam na daw. Ngayon, ito naman ang ating ilalagay ang ating hinapkok kanina na onion ring. Ganyan lang siya. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyong masyadong lulutuin kasi naluluto pa siya dahil sa nakadikit na mantika siya kanya-kanina. Ito siya. Luto siya pero hindi siya nasisira ang shape niya. Ang hinahabol natin yung crunchiness ng sibuyas natin. So, kapag kinuha siya ng kakain, okay pa siya. Ma-feel pa nila ang crunchiness ng ating onion ring. So, ganyan lang ang ating hinahabol ditong texture. Damihan natin ang sibuyas kasi mas mabango, mas masarap to. So ito na, painting touches na tayo. So sprinklean lang natin ng ating spring onion para mas maganda ang ating garnishing nitong ating Bistik Tagalog. At natin siya sa kanyang base ng shaving dish natin. So bago natin ilagay siya dito, lalagyan muna natin siya ng mainit na tubig yung kanyang base. Kasi one time, hindi ko nilagyan ng mainit na tubig na. Nilagyan nila ng apoy sa ilalim. So nung sinoli, sunog. So, nagsisiguro doon ako ngayon. Ginagawa ko, nilalagyan ko na ng mainit na tubig. So, ito, binaboil natin siya. Natin nilalagay ito. Para apuyan man nila, wala akong problema. Ayan na. Message na natin ang umorder nito. Maraming salamat sa mga umorder nito. Sana mag-enjoy uli kayo. At maraming salamat din sa manonood ng aming video ito. Ating Bistik Tagalog na in-order ngayong hapon. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin sa aming video ito. Sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyo makita ang full description, ang full recipe ng dish na ito, makikita nyo sa recently uploaded namin video sa Elmer and Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Happy New Year! Kita na. Message ko na.